Let us pray. Mapagmahal na Panginoon, kami po ay nagpupuri at papasalamat sa kabudihan mo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagtipon-tipon dito sa lugar sa bahay. And din sa mga kapatid namin na hinahayang mag-roon gaya every night. Kung na puspusin mo ang bawat isa na yung Espiritu. Nasa ngayon, siguro kami pawang mga kagustuhan mo yung magaganap sa mga oras ko. Ibayan mo ang bawat isa sa pakikinig, sa pag-aaral sa inyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin, alisin mo po yung mga maaaring magsagapan upang buo namin pangalawanan ng salita. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yan. Ang bilis ng panahon. We're down to our last Sunday for this month. And para sa akin personally, yung pinag-usapan natin, yung series na pinag-usapan natin ngayon sa Colossians is, for me, isa sa blessing. I hope, gano'n din yung nararamdaman bawasa na blessed tayo sa mga pag-usapan natin ngayon. Because, yung nga sinasabi ko, we're not talking about theories anymore. We're not talking about doctrines anymore. Pero, yung mga napakinggan natin this month ay mga bagay that can be our reality and should be the reality of our lives kung paano mamumuhay ang isang Kristiyano. Kaya nagagandahan ako sa topic na to, sa pinag-aaralan natin. Ito yung nasa puso ni Apostol Pablo. Ito yung naisip niya. Kung papalikan natin yung Colossians 1, 9-12, yan, basahin rin natin. And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you. Sabihin itong buong verse na ito, Colossians 9, 9-12, ito yung honest prayer ng Apostol Pablo. Ibig sabihin, ito yung desire ng Apostol Pablo. Ito nawa yung mangyayari. Kaya ganoon na lamang yung naisip niya para ipanalangin yung mga bagay na ito. Hindi siya tumigil yan. We have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding. Ito yung mga pinag-aralan natin. So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all the power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy. Sabihin niya yung panalangin ko sa Pablo, na lahat tayo, ay mamuhay in a manner worthy of the Lord. Manner pleasing sa Panginoon. Kasama rin sa panalangin niya na nawa tayo ay may strength and mapalakas with all the power na nagmumula sa Panginoon through joy. Yan. For all endurance and patience with joy. Siyempre, yung verse 12, ito yung last na pag-usapan natin. Kasama ngayon sa panalangin ni Apostol Pablo. Nawa, sana daw, sabi ni Apostol Pablo, ito yung pinapanalangin niya sa Panginoon. Matuto tayo magpasalamat to the Father. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in life. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na siya ay nagpapasalamat sa Panginoon. Isipin natin yung context niya, kasama sa panalangin ni Apostol Pablo, yung giving thanks to the Father. Bakit? Kaya pinapanalangin ng Apostol Pablo yan, dapat naintindihan natin yung kahalagahan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi niya sinasabi na nagpapasalamat siya. Although siyempre, ganun din naman yun. Pero kasama yung sa panalangin niya, ibig sabihin, prayer request ng Apostol Pablo na nawa yung bawat isa ay matuto, magkaroon sa puso nila ng appreciation sa Diyos Ama. Bakit napaka-importante ito? Siguro perhaps, ito yung bubuo sa cycle ng Christian life natin. Maaaring sabihin natin, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, walang tigil, devotion every day, panalangin, nanalangin tayo, sinasabi natin yung mga pangangailangan sa Panginoon, nagpo-confess tayo kasalanan, nagsaserve tayo kahit anong ministry, tumutulong sa kapwa, nagmamahal. Pero hindi tayo tumitigil if we don't stop. Hindi tayo naglalaan ng sandaling panahon to appreciate God. Unti-unti makikita natin na yung cycle ng buhay natin ay parang putol.
unti-unti makikita natin yung Christian life natin, parang stagnant. Kasi ito, yung link na magbubuo sa cycle ng Christian life natin. Nag-umpisa sa Panginoon, yung glory niya, nakikita natin, at yun, sa pamamagitan ng glory niya, na-display yung power, and that power strengthens us with joy. Kaya nagkakaroon tayo ng endurance and patience. Dahil sa endurance and patience, we will be able to please God sa paano paraan, fruitful, good works, and increasing knowledge of God. Kapag doon tayo tumigil, hindi tayo titigil, ikot-ikutin natin sa cycle, hindi tayo babalik sa Panginoon, unti-unti natin makikita yung mga sarili natin na napabago. Kung hindi tayo maglalaan ng oras para magpasalamat, mapuputol sa good work, unti-unti, God, tapos power, strength, patience, endurance, good work, gawa at gawa, makikita mo yung sarili mo na nagpabago. So, napaka-importante. For me, it all makes sense kapag marunong tayong magpasalamat. We give credit to where credit is due para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kailangan natin ibigay yun. And ganoon din, kung hindi tayo matututong magpasalamat, parang walang sense yung napag-usapan natin this month. Lahat ng mga magandang bagay na pakinggan nyo, kung hindi natin ibibigay sa Panginoon, kung hindi natin itataas sa Panginoon sa pamamagitan ng appreciation ng pasalamat, walang sense ang lahat ng yan. So, ngayon pa lang, yan ina-encourage yung bawat isa na ilagay sa mga puso nila yung appreciation. Kasi lahat ng yan, strengthening yung patience and endurance, lahat yan, binibigay ng Panginoon para ma-appreciate natin siya lubos. Para matuto tayo magpasalamat, magbigay ng pasalamat sa ating Diyos Ama. So itong verse 12, although maikli, madaling i-memorize, ito yung mga pag-uusapan natin. Giving thanks to the Father. First and foremost, Father. Ama. Nakikita agad natin yung relasyon natin sa Panginoon. Siya ang Ama, tayo ang anak. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Kung iisipin natin, siyempre, pagdating sa inheritance, pamana, yan, magandang pakinggan, pamana. Ang alam natin lahat, siyempre, yung mga magulang natin, sila lang yung may karapatan na magbigay ng pamana. Hindi naman pwede yung magulang ng ibang tao yung magbibigay ng pamana sa iyo. Diba? As we know, kung paano ka makakatanggap ng inheritance, i-expect mo yan sa mga magulang mo. Di mo pwedeng i-expect ang inheritance sa ibang tao. So napakaganda isipin na yung inheritance ay isa sa pinakamagandang patunay ng pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Although ngayon parang hindi na siya uso sa generation natin. Pero ito yung isa sa pinakamagandang exclusive na privilege na meron kang tatanggapin na pamana mula sa iyong magulang. Ganun din sa Diyos Ama. If we believe na siya yung Ama natin, we could expect always for an inheritance. Pero kung hindi ka niya anak, siyempre, walang inheritance. At yung verse 12, papaalala na magbigay tayo ng pasalamat sa ating Ama that qualified us for an inheritance. Paano sinasabing qualification? Qualified. Siyempre, yun nga, hindi ka qualified kung hindi ka anak. Yun yung qualification. Dapat maging anak ka, magkaroon ka ng relasyon na father and son relationship. Yun yung qualification. Kasi a father leaves his inheritance only to his sons and daughters. Napaka-exclusive ng verse na yun para
sa mga anak ng Panginoon. Yun yung qualification, mga kapatid. Dapat qualified ka. Hindi sa mga ginagawa mo, hindi sa mga mayayakap mo sa lipunan, hindi sa contribution mo sa simbahan. Ang qualification po dito ay dapat maging anak ka niya. Paano tayo maging anak ng Panginoon? Siyempre, kailangan isilang ulit. Isilang, this time around, once na isilang ka ulit, ang tatay mo na ay yung Diyos Ama. Yun po yung essence ng pagiging born again. Napaka-importante ng word ng born again. Kailangan mo isilang ulit kasi siyempre meron tayong mga ama at ina. Pero kapag isinilang ka ulit sa Espiritu, ang tatay mo na ay yung Diyos Ama. Yun po yung born again. How to be qualified as son and daughter? Yun nga, dapat mag-isilang ka ulit. Ma-adapt ka. Ampunin ka na ng Panginoon. Kapag inampun ka na ng Panginoon, syempre, logically speaking, anak ka na niya, di ba? Tama naman. At there's another way para maging anak ka, maging qualified ka, na makonsider kang anak ng Panginoon. And that is preservation. Ano kung ibig sabihin ng preservation? Sa natural world, yung sumunod natin, siyempre, pag mag-aampon ka, pwede mo ampunin, maging anak mo na yung tao. Pero, at the same time, pwede mo rin itakwil yung anak mo. Tama ba? Dinidisown mo. Hindi na kita anak. May mga ganyang instances. Mga drama sa movie, di ba? Na itinatakwil nila yung anak nila. Ibig sabihin, hindi sinasabi nila na hindi na kita anak from now on. Ibig sabihin, yung sanang pamana mo na matatanggap mo sa tatay o nanay mo ay hindi mo na makukuha once na itinakwil ka na nila. So nandito yung word of preservation as a way to preserve the relationship bilang ama at anak. Paano ka magiging qualified? Siyempre, dapat patuloy, continuous yung relasyon mo bilang anak sa iyong ama. Logic lang dito, mga kapatid. Dapat hindi mawawala yung relasyon natin sa Panginoon if we are to expect, if we are to be qualified sa inheritance. Kasi nung mga panahon na yan, uso yung pagdi-disown, di ba? Hindi na kita anak. Uso rin yung pag-aalitin, di ba? Kaya napaka-importante na pag-aralan natin yung word of preservation. And yung buong Colossians 1, 9-12 is all about preservation. Kung paano tayo pinapreserve ng Panginoon. Una, inadapt niya tayo. At the same time, pinapreserve niya yung relasyon. Yan ang eternal security. Once na ang Panginoon ang nag-preserve sa atin, mag-endure ang relasyon niya. Yan, kapag original ang isang bagay, hindi yan masisira. Pero kapag fake, yung nabili mong bagay, madaling masira. And we know, kapag galing sa Panginoon, yung preservation, pag galing sa Panginoon ang biyaya, siyempre hindi mo masisira. Eternal, yung pinag-uusapan natin yan. Same with the relationship that we have once we were adopted. Yung adoption, laging magpapatuloy. Hindi mangyayari sa Diyos na itatakwil niya yung mga tao, inampun na niya, di ba? So, we are qualified through adoption and we are being qualified because God preserves us. Kaya tayo nag-endure. Kaya tayo naging patient at ano mga pagsubok ang nangyayari. Yung pananampalataya natin ay nananatili because God preserves. Hindi yan dahil sa mga sarili natin willpower, hindi yan dahil sa mga sarili natin kaya. It is because God preserves.
God adopts and God preserves. Yan yung ama natin. Kung meron mga ama, mga nanay, na walang puso, itinatakwil nila yung mga kanilang anak, or pinapakto nila sa iba, kung dinidispo nila, hindi ganoon yung ating Diyos. Hindi ganoon yung ating Ama. Kaya dapat magpasalamat tayo dahil ganoon ang ating Ama. God will never forsake the ones He adopted. Hindi ba yung worthy ng pagpapasalamat? Buti na lang, Panginoon, ikaw yung aking Ama. Dahil ako ay nakakasiguro na hindi mo ako papabayaan. So stop, pagpasalamat mo yung kapatid. Madalas na take for granted natin yung ating Panginoon, hindi natin napapasalamat. Yung patuloy ng pag-preserve niya sa bawat isa. Dumadaan tayo sa trials, dumadaan tayo sa temptations. Nalalagpasan natin yan. Pero madalas hindi natin nakikita na nalalagpasan natin yung mga ganong temptation. It's because God is preserving us. God, yung nagpapalakas sa atin every time na umaharap tayo sa trials. God, yung nagbibigay sa atin ng endurance para malagpasan natin yung temptation, naging pasensyoso tayo, hindi tayo nagpapadala sa daloy ng mundo. Diyos lahat yun, di ba? So, we should give thanks sa ating Diyos na patuloy na nagpe-preserve sa bawat isa. Yun yung essence ng eternal security. Hindi nakabase sa knowledge natin, bagkos nakadepende sa ating Diyos Ama. Kapag ang mga bagay nakadepende sa Diyos, we could always expect that it will be eternal. Panghabang buhay. Yan yung essence ng ating Panginoon. Ang pagkilos ng Panginoon, syempre, it will always last. Tingnan niyo yung Philippians 1:6, mga bagay na hindi ko iniimbento, mga kapatid. Napakasarap lang namin ito. I am sure of this. Sa dami ng sinalita ni Apostol Pablo, kapag sinabi niya to, ako sigurado, sa dami na natutunan ni Apostol Pablo mula sa Panginoon, sa mga experiences niya sa buhay, sa pagministra, sa pagtayo ng mga simbahan, ito, sigurado siya sa bagay na to. Kaya kapatid, makinig kayong mabuti. He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Siya, ating Diyos, na nag-umpisa ng mabuting gawa sa mga puso natin, sa mga buhay natin, will always bring it to completion. Ganyan siya kasiguro. Si Apostol Pablo, sigurado na yung Diyos na nagligtas sa atin, na yung Diyos na nag-adapt sa atin, will bring it to completion. Hindi yan magiging incomplete, kapatid. Yung relasyon mo sa Panginoon, yung kaligtasan, hindi magiging incomplete. Sigurado si Apostol Pablo, at sana tayo rin. Sigurado ba tayo? Kung sigurado tayo, mga kapatid, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Hindi ka nakakasiguro dahil sa dami ng ginawa mo, hindi ka nakakasiguro sa dami ng service mo, sa natulungan mo, nakakasiguro ka dahil alam mo na ang Diyos na gumagawa ng mabuti sa buhay mo will always bring it to completion. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil ikaw, kapag ikaw ang nagsabi, it will always happen. Yung kaligtasan natin, hindi yan mapuputol. God will always bring it to completion. Yung inheritance natin, pag sinabing inheritance, pamana, most of the time, lupa yan, di ba? Tama? Sa iyo na yung bahay, anak. Pag nawala na ako, sa iyo itong bahay. Ikaw, itong isang anak, kabunso, sa iyo na ito, ating rest house sa ganito, kung mayaman kayo. Although hindi mamamatay yung ating Diyos, dahil meron tayong relasyon sa Kanya, ganun din, lupa. Hindi dito, pero sa langit.
Diba? Yan yung inheritance na expect natin. Na meron tayong paglalagyan sa langit. Nakahanda yung pamana ng Panginoon sa atin sa langit at hindi sa impyerno. We can be sure of this because God says so. Nakikita natin yung pagkilos niya sa pagbuhay natin at magkakaroon tayo ng pag-asa that it will always happen. It will always materialize because God is the one who is working. Mga sarili-sarili natin kakayahan, maasahan natin. Baka sumuko tayo midway, mawala yung pananampalataya natin. Pero hindi. Salamat sa Panginoon. Salamat na lang sa Panginoon dahil siya yung kumikilos sa mga pananampalataya natin. Siya yung mahawak ng relasyon. Siya yung author ng kaligtasan at pananampalataya natin. So mga kapatid, take time. Magpasalamat ka sa Panginoon mo. Buti na lang ikaw ang Diyos namin lahat. Balikan natin yung Colossians 1:12. Yan, nasa baba din ninyo. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Actually, kaya ito maganda, ito yung essence ng calling ng Apostol Pablo. Kung babalikan natin yung story ng Apostol Pablo, kung paano siya pinomission ni Jesus Christ as His servant, ganyan na ganyan din yung pagkakasabi ng Panginoon based sa Colossians 1:12. At matatagpuan natin sa Acts 26:17-18. Yan, rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles, to whom I am sending you. Sinasabi ni Jesus Christ, si Jesus Christ ang nasalita, I will send you, yan, Jewish people as a Gentile. Ito daw yung ipapagawa ni Jesus Christ kay Apostol Pablo. Isesend siya sa Jewish people at sa Gentile nation. Verse 18, to open their eyes. Apostol Pablo, kinakausap ng Panginoong Jesus, Pablo, ito yung gagawin mo. Open their eyes that they may turn from darkness to light. Yan, naka-emphasize, naka-bold. Light. And from the power of Satan to God. Yan yung dapat gawin daw ng Apostol Pablo. That they may receive forgiveness of sins and an inheritance na abold ulit, among these who have been sanctified, nakabold, by faith in me. Ganon din sa Colossians 1:12, basahin natin ulit yung mga nakabold na words, basahin ninyo. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. Yung mga tinuturo ni Apostol Pablo, yung panalangin niya sa Colossians 1:9-12, ay yung mga exact commandment ni Jesus Christ sa Kanya mismo. Sinasabi ni Jesus Christ, buksan yung mga mata nila, so that they may turn from darkness in light. So that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Kung ano yung commandment ni Jesus Christ, yun din yung nasa puso ni Apostol Pablo. Yun din yung pinapanalangin niya na mangyari sa bawat isa nandito ngayon. Napakasarap isipin na yung panalangin niya yung mismo commandment ni Jesus Christ. Ilan ba dito yung mga, bago matulog, ipinapanalangin yung commandment, yung utos ni Jesus Christ, yung commission ni Jesus Christ. So mga kapatid, kung hindi nyo ginagawa, I think perhaps we should start doing so. Kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, isama natin sa panalangin. Kasi kung hindi mo isasama sa panalangin yan, paano mangyayari yun? Paano magmamaterialize yung bagay na hindi mo naman pala sinasama sa panalangin? So, kung meron pinapagawa sa iyo, Panginoon, let's say, sa bahay mo,
Gusto mong maka-reach out, mga pinsan, mga kapatid, isama mo sa panalangin. Kung nanay mo, hindi mo kasama sa simba, unti-unti mo yung panalangin dahil yan yung gusto ng Panginoon. Isama mo yan sa panalangin. Kung hindi mo isasama sa panalangin yan, huwag kang may expect kung may mangyayari. Idalhin mo yan sa Panginoon. Ganon si Apostol Pablo at nakita natin yung naging resulta. Ang ginagawa niya, hindi siya nag-iimbento ng mga bagong bagay, bagkus, in-expound niya lang. Kung mapasin niyo sa Acts 26, 17 to 18. Kung ano yung sinabi ni Jesus Christ, in-expound niya lang, di ba? Sa Colossians 1:12, di ba? Yun yung ginagawa niya. Tayo, kung magpupula tayo sa Panginoon, i-expound lang natin para paraphrasing nga lang ginawa ni Apostol Pablo, di ba? Ganun lang din yung gagawin natin mga kapatid. Magmula tayo sa Panginoon. Let our desires be that of God's. Mag-umpisa tayo sa Panginoon. Yung desire natin, siyasatin natin sa Panginoon. Giving thanks to the Father who has qualified us to share in an inheritance of the saints in light. Hindi nag-invento ng mga bagong progressive na approach ng Apostol Pablo. He remained faithful sa pinapagawa ng Diyos. Sana tayo rin ay manatiling faithful sa ating Panginoon. Especially sa mundo na kung saan uso ang pag-grow, pag-evolve, pagiging progressive. Ngayon, kung mapasin natin yung mundo natin, unti-unti nag-a-advance, di ba? Nakikita natin yung rise ng technology. Nakikita natin unti-unti nagbabago yung value ng mga bagay-bagay. May inflation. Yung mga bagay na walang value dati, ngayon mataas na yung value. Hindi ko sinasabing masama yung mga ganung bagay, pero gusto kong maging aware tayo, especially if we want to walk right with God. Kaya pag-usapan natin yung dangers in this productive world. Pag sinabing productivity, yan, sa mga nagtatrabaho, I'm sure narinig natin yan one way or another. Productive, ito yung magbibigay sa iyo ng gain. Kung hindi natin masyadong naiunawaan yung word productivity. Sa company, napaka-importante ng productivity. Dapat meron kang resulta palagi. Hindi ko sinasabing masama yan. Hindi ko sinasabing masama magtrabaho. Walang masama doon. Pero, unti-unti natin pag-usapan na mayroong mga dangers sa mga ganong bagay. Kasi ganoon ang takbo ng mundo. Lagi sinasabi ng Biblia na huwag tayo sasabay sa agos ng kabunduhan. Dapat manatili tayong steadfast sa pananampalataya natin. And yun yung gusto natin, manatili tayo. Yung pananampalataya natin, manatili sa Panginoon. The flow of this world is mainly concerned about outputs. Tama ba? Sa eskwela, kailangan meron pa may pasa na output. Sa trabaho, dapat meron kang mapakita na resulta ng ginawa mo all throughout the day. Quantifying results and being efficient. Ito yung mga maganda sa trabaho, di ba? Dapat efficient ka sa trabaho mo. Mabilis mo matatapos yung mga bagay. Dapat, kung ginagawa mo, will produce money. Kahit ano yan, di ba? Yung nasa isip natin, di ba? Kahit hobby, kahit trabaho, o kahit pastime, as much as possible, gusto natin may resulta. Meron tayong magiging. Pero unti-unti, nagiging ganon yung takbo ng mundo. At unti-unti, yung mga ganong bagay ay nagkakaroon ng quantifiable value of things na namumunga. Kung isipin natin, ito na yung naging priority ng mundo. Yung mga bagay na magbibigay sa atin ng gain.
mga bagay na magbibigay sa atin ng additional income, yun yung prioritize natin. Maging efficient tayo sa mga ginagawa natin kasi yun yung nagre-resulta ng mga bagay na pwede natin pakinabangan. At yung mga yun ay unti-unting nagkakaroon ng value sa mundong to. Kahit sa mga simpleng games, kung mapapansin nyo, kahit yung mga games, nagkakaroon siya ng value, although kahit wala mo siya value. For example, sa ML, meron mga ranking dyan. Kahit wala namang value yung ranking, kasi nakikita natin, nagkakaroon siya ng output, nagkakaroon ka ng rank, unti-unti yung pagpupursige ka dyan, para tumaas yung rank mo. Kahit game siya, nagkakaroon siya ng quantifiable value kasi after 10 wins, 15 wins, 20 wins, tumataas yung ranking mo. Nararamdaman mo yung resulta. Naging productive ka sa nilalaro mo, tumataas yung ranking mo, diba? Kaya nagkakaroon ng value, naka-quantify yung value na nilalaro mo. Pero at the end of the season, marireset. Diba pa? Ano yung ginawa ko? Para sa yung ginawa ko. Pero kung mapasin nyo, ganun din sa mundo. Nilalagyan natin ng measurement yung mga ginagawa natin. Kahit sa spiritual na mundo, nilalagyan natin ng measurement. Dito lang sa, sa mga simbahan. Paano natin maka-quantify? Paano natin ma-measure yung level of success ng isang simbahan? Isa sa pinakamadaling paraan, syempre, yung nabibilang, na-quantify. At doon mo malalaman yung value ng success. Kaya madaming mga simbahan, ini-equate yung success ng church sa dami, sa bilang ng mga members. Bibilangin ng mga members. Ay, kakaunti lang tayo. Hindi pa tayo successful. Kaya dapat, kumuha ng maraming members para masabi natin, successful tayo. Na may measure, nagkakaroon ng value, kahit hindi naman talaga yun, yung dapat na measurement. Ganun din sa trabaho, yung pagiging productive mo, nakadepende sa dami ng contribution mo sa trabaho, di ba? At yun, yung naging value mo sa company. Isipin nyo yung identity nyo nakadepende sa output nyo, parang pangit isipin. Pero, yun ang takbo ng mundo. Hindi ko sinasabing masama na magtrabaho kayo mabuti para magpamuti. Pero, sinasabi ko, there's danger in putting value more than necessary. Na yun na yung magdidictate ng course of our lives. Na yun na yung mag-identify natin as human beings. Yun na ba yung maging identity natin? Hindi dapat. Kasi yung value natin is more than that. Pero ang takbo ng mundo is all about productivity, all about results. Kaya kapag walang resulta, yung ginagawa mo, madalas, di ba? Prone ka na matanggal sa trabaho. Ganun din sa ministry. Kapag walang resulta yung ministry, parang wala naman tayong na-add, na idadagdag, nag-gain sa ginagawang ministry natin. You will not continue, you will not endure, you will not be patient. Stop na natin ito, palabahan na itong ginagawa natin. Unti-unti, na-adapt natin ang ganung mentality, which is very dangerous. Kahit sa ministry nga. Ay, wala naman tayong nahihikayat. Ay, wala namang umaatin sa ganito, kakaunti na lang tayo. Binibilang kasi natin, nilalagyan natin ng quantifiable value. Kaya sabi natin, ay, hindi successful. Walang kwenta yung naging initiative, walang kwenta yung ministry na ito, alisin na lang. Pero hindi po gano'n mga kapatid. Kung gano'n, yung takbo ng mundo, you need to stop. Realign yourselves. Realign natin yung mga pag-iisip ulit natin. That's why, sa every race, kaya sa karera, ng mga sasakyan,
napupudpod yung gulong, nauubusan ng gasolina, it's very important na dumaan ka sa pit stop. Yan, pinopromote namin yung pit stop. It's very important na tumigil ka pansamantala, to realign, to adjust. Magpalit ka ng gulong, kasi kung hindi ka magpapalit ng gulong, for sure, madadala ka ng pressure ng karera. Para lang, for the sake of results, maging first place ka. Sa mga Kristyano, ganun din, yan, hinahalintulad ng Apostol Pablo yung buhay natin sa karera. Sa karera, napaka-importante na matuto ka mag-facing. Alam mo yung tamang paghinga. Dahil kung hindi mo i-maintain niya, kung hindi ka maging faithful sa pacing, sa breathing mo, makikita mo yung sarili mo na napapagod. Kaya mga kapatid, ina-encourage ko yung bawat isa na dito sa very progressive world, sa bilis ng takbo ng mundo, maglaan tayo ng oras, a quiet time to appreciate God, to give thanks to God. Kasi kung papadala tayo palagi, kailangan ko mag-release ng output, kailangan ko magawa ng mga ganito ganyan, mapapagod tayo. Yun din po ang essence ng Sabbath Day. Ang Sabbath Day, binigay ng Panginoon para sa mga tao na tumigil. Stop. Buong week ka na ganito. Hintay may Sabbath Day, tumigil ka. Hindi naman para sa Panginoon yan kasi hindi naman kailangan ng Panginoon ng pahinga. Tama ba? Binigay yan ng Panginoon para sa tao so that we could allot time to give thanks, to appreciate the things na binibigay ng Panginoon. Kaya kung kakain ka, stop. Magpasalamat ka. Magtatrabaho ka, bago ang trabaho, magpasalamat ka sa trabaho. Gawin natin habit yun, mga kapatid. That way, we could interrupt the flow of this world. Kung gusto mong labanan yung takbo ng salibutan, you have to stop. Be still and know that your God is with you. Be still and appreciate the goodness of our Lord. Samantalahin natin yung mga ganito araw. Hindi masama maging productive. Maganda naman talaga yan, diba? May resulta yung ginagawa natin. Pero hindi dapat yun maging an only way of identifying the success of things. Sabi ko nga, sa ministry, kahit tingin natin para wala nangyayari sa ministry natin, sa service natin, para hindi naman nahihikayat yung mga tao, it doesn't mean na dapat tumingin na tayo, di ba? Kahit hindi man siya nagpo-produce ng visible results, if we're doing it for the Lord, we should always endure, be patient, and continue. Yung mga kaibigan natin, na sineshare natin, hindi natin nakikitaan, na parang interesado sila, titigil na tayo kasi walang resulta. No. We should always endure, and God will give us the strength to endure. Kahit na medyo masakit sa atin, na parang hindi tayo pinapakinggan, na kapwa natin, every time we share the gospel, we should always continue and endure. And we know that God is enabling us, giving us the strength to endure and be patient. Kahit parang walang resulta yung mga bagay-bagay. So give thanks to the Lord. Tumigil ka at magpasalamat sa Panginoon. Tingnan natin yung Matthew 4:4. Isa sa pinaka parang sikat na verses. Alam natin. But he answered and said, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out of the mouth of God. Ito takbo ng mundo. Lahat ng bagay that will produce bread. Parang ganon. Alam natin kung gaano ka-importante yung pagkain sa isang tao. Kung hindi tayo makain, hindi tayo mabubuhay. Yun yung emphasis ng mundo. So, we're doing things as efficient as possible, as productive as possible, to produce as much bread na pwede natin kainin. Yan yung takbo ng mundo.
Pero sinasabi ng Biblia, na although importante yung bread, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. We should stop, be still, and receive the Word of God so that we would be able to appreciate the things na nagmumula sa Panginoon. Katawan natin kailangan ng pagkain, but our souls need God. Sangayon ba kayo dyan? Although kailangan natin kumain, kailangan natin magtrabaho para tayo may kakainin, kailangan natin magpursige sa mga businesses natin para meron tayong kainin, yung mga katawan natin ay ma-nourish. How about our souls? And we know that our soul needs nourishment from God. Yun ang kailangan natin, to be nourished. So, appreciate God. Magpasalamat ka sa Panginoon. Lumapit ka sa tubig na nagbibigay ng buhay. Our souls need to appreciate God. Sana, kamustahin natin yung mga kaluluwa natin, hindi lang yung mga pang-physical na katawan natin. Kamusta yung mga kaluluwa natin? Are we experiencing the goodness of God in our souls? Are we loving our God with all our soul? That way, makasiguro tayo na kaluluwa natin is nourished, healthy, if we are appreciating God. And of course, kung ang takbo ng mundo is all about value, quantifiable value, yan yung pinaka-essence ng pera kung mapapasin nyo. Kasi yung pera, pinakamadaling bilangin. Yung value ng isang tao na madepende sa sweldo niya. Uy, laki sweldo nito. Medyo mataas ang value nito. Nagkakaroon ng value yung mga bagay kasi syempre naka-quantify, nabibilang, and money yung pinakamabisang paraan to quantify things. Kapag maganda yung sakyan, mataas yung value. Meron na tayong kasalihan na para makasiguro ka, so bibili mo kung fake o hindi, kapag mahal yan, mataas yung value niyan. Original niya, di ba? Nandun yung mentality. Pero paano natin gagawin yung mga ganung bagay? Paano natin i-quantify yung mga bagay? Ito yung bagay is infinite. Especially God. We know God is infinite. His word is infinite. Priceless. Walang katumbas. So, paano natin lalagyan ng quantifiable value ng Panginoon? We could never be able to do so. We would never be able to put a numerable value on an infinite God. Knowing that God is infinite, hindi mo malalagyan ng numbers sa Panginoon. So, ganun din, if we seek the kingdom of God, we would never be able to account, to put a value sa mga bagay na para sa langit. Tama ba? So stop, wag kang papadala sa priority ng mundo. Wag mo lagyan ng value yung mga bagay more than they are. If we know the value of God is infinite, I think mas maiintindihan natin kung paano tayo prioritize ng mga buhay natin. Mga kapatid, tayo ay maging matalino and understand the word of our Lord. Yun yung Colossians 1. Walk in a manner worthy of the Lord. Walang numerical value yung buhay na lumalakad worthy of an infinite Lord. Yung sana yung i-accept natin. Yung sana yung maging approach natin sa buhay. And finally, as a way to summarize everything, at ginawa ko yan, kung gaano maganda yung buhay Kristiyano, hindi ka mapapagod. Dahil buo na yung cycle. Nag-umpisa sa Panginoon, pinapakita niya yung glory niya, at through that glory, yung power niya that strengthens us. Ganun din yung joy na nagbibigay ng strength sa bawat isa.
joy of the Lord. And once we are strengthened, mga kapatid, we will be able to endure, yan sa baba, and be patient. Kahit ano man mangyari sa buhay natin, kahit may pera man tayo, kahit wala, kahit may kakainin tayo o wala, or kahit pinapersecute tayo, kahit hindi, we will be able to endure and be patient. Because God, His glory, His power strengthens us. Because of the joy of the Lord strengthens us. Magagawa natin yung lahat ng bagay because pinapalakas tayo ng Panginoon. Nagbibigay sa atin ng endurance and patience. And dahil sa endurance and patience na yun, hindi tayo maghihinawa, hindi tayo magsasawa. Kahit nakala natin walang resulta yung ginagawa natin, we still endure. We're still being patient in doing fruitful good works and increasing in the knowledge of God. Hindi tayo magsasawa to experience God, the work of God in our lives, because God Himself strengthens us, giving us the patience and endurance and joy na nagpapatibay sa atin. At every time, ito yung sinasabi ko, para hindi maputol yung cycle, every time na meron tayong nagagawa, every time na mas na-experience natin ng Panginoon, we give thanks. Ito yung essence ng verse 12. Ibinabalik natin sa Diyos para mabuo ang cycle ng Christian life natin. Dahil kung hindi tayo mag-aalat lang tayo sa pasalamat ng Panginoon, isipin nyo, na-stop tayo sa fruitful good works and increasing the knowledge of God. Unti-unti, may interrupt yung cycle, hindi siya magiging smooth. At unti-unti, yung Kristiyano, yung magsasawa, unti-unti, madadala ng takbo ng sanlibutan. Pero, kung marunong tayong tumigil at mag-appreciate ng kabutihan ng Panginoon, magpasalamat sa ating Diyos Ama, babalik ulit tayo sa Panginoon. The glorious God giving us the strength and power to endure, to be patient sa mga pinapagawa niya sa atin, so that meron ulit tayong ipagpapasalamat sa Panginoon. Yun yung ganda ng buhay. Gumagawa ka para meron kayong pagpasalamat sa Panginoon. Na-experience mo siya, Lord, give me reason para magpasalamat sa iyo. Gamitin mo yung buhay ko para meron kang palagi pagpasalamat sa iyo. Ibalik lahat palagi sa iyo. And that is what it takes to glorify God. Yan yung buhay natin. Gawa, ito yung maging totoo, maging realidad ng mga buhay natin. Although may mga trabaho tayo, sabi ko, hindi masama magtrabaho, maging productive ka sa mga ginagawa mo, yung business mo, umuunlad. Pero sinasabi ko, stop and give thanks to the Lord. Para mabubuo mo yan. Kung nakikita mo, yung mga ginagawa mo, ay masyado mabilis, na aligaga ka na sa takbo ng buhay, para paulit-ulit na yung mundo mo, stop and appreciate God. Para makita mo yung joy ng buhay, hindi lang po trabaho. Pagkos, makita natin, behind sa mga buhay natin, there is a living God working. Although invisible ng Panginoon, yung fruit ng kanyang pagkilos, yung bunga ng kanyang pagkilos ay mga bagay na mararamdaman at may experience natin. At makikita yan ng mga mata natin. So stop to appreciate the Word of God sa mga buhay natin. Tayo po ay buo at magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpupulit ng pagpasalamat sa kabutihan mo. Ikaw ang nangangalaga ng mga buhay namin. Ikaw ang reason kung bakit nagagawa namin ang mga bagay. Huwag mong hayaan na mag-pressure kami sa takbo ng sanlibutan. Pagkos, give us time to appreciate you, Lord. Only then, mas makikita namin mabuti yung kalawalatian mo, yung kagandahan mo, Panginoon, sa mga buhay namin. Give us strength, give us the joy, Lord, so that we would be able to endure. Kahit ano man yung dumating sa mga buhay namin. Hindi kami aasa sa swerte, hindi kami aasa sa kahit anumang mga bagay.
para gumanda yung buhay namin. Dahil alam namin na at this very moment, maganda ang buhay kapag kasama ka. Kapag nakikita ka namin, kapag na-experience namin yung pagkilos mo sa mga buhay. Kaya Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat, sa iyo ang simbahang ito. Nagpapasalamat namin dahil ikaw, Panginoon, yung ulo ng sambahang ito. Nakakasiguro kami na kapag ikaw ang nangungulo sa sambahang ito, we will experience great things. We will experience your great works in Bangladesh. Kaya binibigay namin sa iyo bawat pamilya, bawat tao, mga bisita, mga tao na nanonood sa FB Live. Sa iyo ang mga buhay namin. Sa iyo lamang namin makikita yung kaligayahan. Ikaw yung magpapalakas ng mga puso namin. Ikaw ang magbibigay sa amin ng desire na unahin yung katotohanan mo. Kaya, Lord, ito yung living sacrifice na tanggapin mo yung pasasalamat na. Tanggapin mo yung mga buhay na. Nawa, makita mo kaming tapat na hindi kami nadadala sa Panginoon. Nananatiling kami tapat sa pangalan ng Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.